Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay March 22, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 11, verses 3 to 7, verse 17, verses 20 to 27, verses 33 to 45. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid na babae ni Lazaro, "Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit." Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, "Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito." Nangyari ito upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito'y mapaparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayon may pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro, bago sinabi sa kanyang mga alagad, "Magbalik tayo sa Judea." Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana mamamatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin niyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya mabubuhay uli sa huling araw sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, ay hindi mamamatay kailanman." "Pinaniniwalaan mo ba ito?" "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasang paparito sa sanlibutan." Si Jesus ay napahimutok. "Saan ninyo siya inilibing?" tanong niya. Sumagot sila, "Panginoon, halika kayo at tingnan ninyo." Tumangi si Jesus kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakapagpadilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. "Alisin ninyo ang bato," sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay." Sinabi ni Jesus, "Hindi ba sinasabi ko sa inyo na kung mananalig ka sa akin ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos?" At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig, ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkasabi nito, sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka." Lumabas nga si Lazaro. Napupuluputan ng kayong pandibing ang kanyang mga kamay at paa. Nababalot ng panyo ang kanyang muka. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kalaganin niyo siya," at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalo kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Sunday po sa inyong lahat. Ang kwento ng pagkabuhay ni Lazaro ay isang pinakamakapangyarihang tanda ng kapangyarihan ni Jesus. Maraming mga doktor na po pwedeng magpagaling, kagaya ng ginagawa ni Jesus. Pero, ang very unique sa kapangyarihan niya, pinakita sa gospel ngayon, kaya niyang hindi lang basta gumawa ng himala, kundi kaya niyang bumuhay ng patay. Ipinakita niya
na siya mismo ang muling pagkabuhay at ang buhay. Pag titingnan natin yung gospel, maraming mga pwedeng punto na ating pagnilayan dito. Pero ito yung tatlong mahalagang punto na tingnan natin ngayong araw na ito. Una, naghintay pa si Jesus. Hindi agad siya pumunta nung mabalitaan niyang may sakit yung kanyang kaibigan. At ito'y nagdulot siyempre, ng kalungkutan. Pero ang delay na iyon ay naging pagkakataon para ipakita ang mas malaking himala. Sa buhay natin, may mga panalangin tayo na parang walang nangyayari. Parang delay. Pero yung mga panalangin natin na tila hindi sinasagot. Pero minsan, yung delay ay hindi ibig sabihin God rejects our prayer, kundi hinahanda tayo para sa mas malaking pagpapala. Pangalawa, nakita natin yung pananampalataya ni Marta. Kahit puno ng lungkot, anong sabi niya? Naniniwala po ako. Ikaw po ang anak ng Diyos. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, pinili niyang magtiwala. Sa atin, kapag dumadaan sa pagsubok, ang pananampalataya ang nagiging ilaw natin sa dilim. At pangatlo, narinig natin yung pag-iyak ni Jesus. Bago niya buhayin si Lazaro, siya mismo ay naluha. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi malayo sa ating. Nararamdaman niya kung ano yung sakit na nararamdaman natin, yung lungkot na nararamdaman natin. Siya ay nakikiramay, nakikiiyak, at nakikibahagi sa ating pinagdadaanan. Hindi malayo ang Diyos. Nararamdaman niya kung ano yung nararamdaman mo. Paano natin to maisasalapat sa ating pang-araw-araw na buhay? Look at yourselves. Maaring may sitwasyon na parang patay na, parang libingan. Parang feeling mo dead end na, wala nang pag-asa. Maaring ito yung nasirang relasyon. Maaring ito yung bumagsak na negosyo. O nawala yung tiwala sa sarili. O kaya naman ay parang dead end na. Wala na po, terminal na. Stage 4 na. Parang wala ng pag-asa. Pero gaya ng ginawa niya kay Lazaro, si Jesus ay may kakayahang magbigay ng bagong buhay. Ang ating pananampalataya ay sinusubok sa mga oras na iyon. Ang tanong, naniniwala ba tayo na si Jesus ay higit pa sa ating iniisip na kaya niyang baguhin ang sitwasyon kahit imposible na? At higit sa lahat, ang Diyos ay hindi lang makapangyarihan. Siya rin ay mabagin. Ang mga luha natin ay hindi nawawala sa kanyang paningin. Kaya ang kwento ni Lazaro ay paalala sa atin kahit patay na yung ating situation, na may Diyos na nagbibigay ng bagong simula. Walang delay sa Kanya, walang huli sa Kanya. Kaya ano ang paalala sa atin? Huwag mawalan ng pag-asa. Kapag may problema o tila sarado na ang pinto, alalahanin na kay Jesus laging may bagong simula. Ipahayag natin na malakas yung ating pananampalataya. Tulad ni Maria nagsasabi, naniniwala ako na ikaw ang Kristo. Tayo rin ay magpahayag ng tiwala kay Jesus. Lalo na sa ganitong kahirap na sitwasyon, yun ang makakapitan natin. And finally, maging instrumento ng buhay. Tulad ng pagtawag ni Jesus kay Lazaro na lumabas sa libingan, tayo rin ay magdala ng pag-asa sa iba sa pamamagitan ng kabutihan, pakikinig, at pagtulong. Let us pray. Panginoong Jesus, Ikaw ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sa mga oras na ako'y nawawala ng pag-asa, ipaalala mo sa akin na walang delay sa iyo, walang late sa iyo. Palakasin mo ang aking pananampalataya at gawin mo kaming instrumento ng iyong pag-asa at bagong buhay sa aming kapwa. Amen. Friends, kung na-bless ka ng audio gospel natin ngayon,
share natin ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating GC, sa ating mga kapamilya. Sa pamamagitan nito, nakapagbibigay tayo ng pag-asa. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabubuting gawa. God bless us all.